Kuya! Tulong! Tulungan niyo po ako! Hindi po ako magnanakaw! Namamalimos lang po ako! Tulungan niyo po ako! Humihikbing pakiusap ng bata sa lalaking kaharap. Bakit? Ano nangyari? Namamalimos lang ako para may makain at pambili ng gamot ni nanay ko. Tapos biglang may bumagsak na wallet sa harapan ko. Tapos po, binato ko po yung wallet sa... Ayun! Ikaw paslit ka! Yari ka talaga sa akin! Malakas ang sigaw ng pulis, kaya lalong kinabahan si Kid at mabilis na nagtago sa likod ng di kilalang lalaki. Kuya, wag mo po ako ibibigay! Di po ako magnanakaw! Umiiyak na pakiusap ng bata at mahigpit na napahawak sa laylayan ng damit ng binata. Matulungan nga kaya ng lalaki si Kid? At bakit ba siya napunta sa ganitong sitwasyon? Paano nga ba nagsimula ang lahat? Mapagpalang araw po muli madlang listeners. Ako po muli si Miss J.A. na muling maghahandog sa inyo ng isa na namang maganda at nakakakilig na kwento na isinulat ng ating mahusay na writer na sila Brint. Sana po'y magustuhan yung kwentong ito at kapulutan ng aral. Maraming salamat. Simulan na natin ang kwentuhan. Aray! Inda ni Naomi nang matamaan siya ng pintuan. Sorry miss, hindi ko sinasadya. Sabi ng lalaking si Sean. Inis na tinignan ni Naomi ang binata. Hindi siya nilingon ito dahil sa pagmamadali. Ngunit alam ng dalaga ang nagmamay-ari ng figura na yon. Salvatore. Usal niya sa sarili at hinimas ang braso niyang natamaan dahil sa pagbukas ng binata sa pintuan. Namataan niyang pumasok ang binata papunta sa faculty room, kaya't nailing na lang siya. Papaalis sa sana ng dalaga nang may humawak sa kanyang braso. Naomi, akalain mo highest honor ka na naman ngayong SEM? Pangaasar ni Bettina, ang self-proclaimed na queen bee ng paaralan. Inaakit mo na lang yata lahat ng teacher dito sa San Agustin para makapasa ka eh. Wika pa ng kaibigan ni Bettina. Napairap na lang sa hangin si Naomi dahil sa pinagsasasabi sa kanya ng mga ito. Hindi ko ugaling mangakit ng kahit na sino. Utak ang ginagamit ko, Bettina, hindi ang katawan ko. Hoy Ulila, wag mo ko masagot-sagot porket malakas ka sa din natin. Asar na tura ni Bettina at mas nilapitan pa si Naomi. Huwag mong kakalimutang namatay ang magulang mo dahil sa kamalasang dulot mo. Tapos ngayon, magmamalaki ka. Para saan? Hindi ka naman nakakapag-aral pa. Sasagot pa sana si Naomi nang bigla na lang magtilian ng mga kababaihan sa paligid ng court. Siya na naman. Usal ni Naomi sa kanyang isipan. Dahil sa kaguluhan ng paligid, naalis si Naomi sa kaharap ni Bettina at diretsyong umuwi sa bahay. Ano bang meron sa mga Salvatore at palaging pinagkakaguluhan ng lahi nila? Iyon ang palaging tanong sa isip ni Naomi sa tuwing may dumara ang Salvatore sa kanilang paaralan. Mas kailangan kong magtrabaho kaysa tumili ako habang nagpapakyut sa Salvatore. Wika niya sa sarili at iniayos ang kanyang suotin. Hindi na inaksaya ni Naomi ang kanyang pera pambayad sa graduation fee. Matapos niyang makuha ang kanyang diploma at ibang credentials, ay nag-apply na siya bilang cashier sa isang mall. Naomi? Naomi Diaz? Ikaw nga ba yan, Iha? Tanong ng ginang. Napangiti si Naomi nang makilala kung sino ang tumawag sa kanya. Ang isa niya palang maestra na nagbigay sa kanya ng mataas na grado. Ma'am, kayo po pala. It's nice to see you po. Bati ng dalaga. Nice to see you too, Iha. Kumusta? Nakapasok ka ba sa universidad o nakakuha ka ng scholarship sa government? Hindi po eh. Ang totoo po ay nakapasa po ako sa entrance exam. Kaya nga lang po, sa hirap ng buhay, hindi po kakayanin ng pera ko ang pangmatrikula. Yung libro po kasing babayaran, aabot ng 10,000. Habang yung calculator naman na required, sa kabilang bayan pa po mabibili. Kaya siguro mag-iipon na lang po muna ako. Nakangiting sagot ni Naomi sa kanyang maestra. Makalipas ang ilang taon, nawala ang tanging pamanang bahay kay Naomi.
hindi naging mabuti ang tadhana sa buhay niya. Siguro nga, totoong sinasabi nila sa akin na ako yung may dala ng kamalasan sa pamilya ko. Ngayon, literal na hindi ko mapakinabangan ng pagiging honor student ko noon. Mariing napapikit na lang si Naomi. Sa kasalukuyan, nakahigang dalaga sa isang papag na puno ng alikabok. Nananatili sa isang tagpi-tagping bahay na nakatayo sa squatters area. Walang naging mabuting resulta ang pakikipagsapalaran niya sa Maynila. Nay, babalik naman po ako mamaya eh. Paalam ni Kid sa kanyang inang si Alexa. Anak naman, nag-aalala na ako sa'yo na sobra. Bakit ka naman kasi panigala? Sabi ko naman sa'yo maayos na ako eh. Sagot ni Alexa at inilayo ang sarili sa kanyang anak. Sige nga po, Nay. Kung talagang magaling na po kayo, yakapin niyo nga po ako. Hindi nakakibo si Naomi at napatingin na lang sa kawanan. Alam ni Naomi na matalinong kanyang anak. I love you, Nay. Nakangiting wika ni Kid sa kanyang ina. Una na po ako para makarami ako ngayong araw. Paalam pa nito. Sorry talaga anak, hindi dapat ikaw ang gumagawa nito. Ayos nga lang po, Nay. Sabi mo nga po, araw-araw may pag-asa. Kapag may tiyaga, may ulam. Isa si Naomi Diaz sa pinakamaswerteng magulang sa buong mundo. Ang magkaroon ng anak na kagaya ni Kit Ivan Diaz o Kid, ang pinakamiligrong nangyari sa buhay ni Naomi. Kaya kahit pa na-diagnose siya na may tuberculosis, ay hindi niya ininda. Mabuhay niya lang ang bata. Pero dahil kalusugan ng kalaban ni Naomi, unti-unting sumuko ang kanyang pisikal na katawan. Palimos po! Ate, kuya! Palimos po! Iyan ang paulit-ulit na sinasabi ni Kid sa bawat dumaraan. Naagaw ang atensyon ng batang si Kid nang may bumagsak na wallet sa kanyang harapan. Kanino to? Tanong ni Kid sa sarili, tsaka binuksan ng pitaka ang hawak upang tignan ng ID. Pero bago pa niya mabuksan ang pitaka, ay may narinig na siyang sigaw. Ayun siya! Ang magnanakaw! Sigaw ng pulis sabay takbo papunta sa gawin niya. Napatingin si Kid sa paligid at namataang nakangisi ang ibang batang kalye sa kanya. Nang makalkulan niya ang nangyayari, ay bigla siyang napatakbo at binato sa pulis ang wallet na hinagi sa gawin niya. Hindi ako magnanakaw, kuyang pulis! Sigaw ni Kid habang tumatakbo. Bagamat ibinato niya ang wallet na ninakaw, hindi pa rin siya tinitigilan ng pulis na humahabol sa kanya. Halika pa rito, kutong lupa! Hindi po ako magnanakaw! Maawa po kayo sa akin! Mahuli lang kitang paslit ka at siguradong sa DSWD ang bagsak mo! Namamalimos lang po ako! Hindi po ako magnanakaw! Halos magsama-sama na ang luha, pawis at uhog sa mukha ng bata dahil sa takot at kaba. Napaiyak na lang siya nang mapansing nasa dulo na pala siya ng isang parking lot. Nanay ko po, saan ba ako magtatago? Umiiyak na usal ni Kid. Dito na lang kaya ako sa ilalim ng kotseng pula. Lulusot na sana si Kid sa ilalim ng sasakyan nang biglang bumukas ang pintuan at iniluwan nito ang guwapong binata. Kuya, tulong! Tulungan niyo po ako! Hindi po ako magnanakaw! Namamalimos lang po ako! Tulungan niyo po ako! Humihikbing pakiusap ng bata sa lalaking kaharap. Bakit? Ano nangyari? Namamalimos lang ako para may makain at pambili ng gamot ni nanay ko. Tapos biglang may bumagsak na wallet sa harapan ko. Tapos po binato ko po yung wallet sa... Ayun! Ikaw paslit ka! Yari ka talaga sa akin! Malakas ang sigaw ng pulis, kaya lalong kinabahan si Kid at mabilis na nagtago sa likod ng hindi kilalang lalaki. Kuya, wag mo po ako bibigay. Di po ako magnanakaw. Umiiyak na pakiusap ng bata at mahigpit na napahawak sa laylayan ng damit ng binata. Hinihingal pang pulis nang matapat ito sa lalaking tinataguan ni Kid. Sir, ibigay niyo pong batang yan. Nagnakaw siya doon siya. Hindi pinatapos ng binata ang sasabihin ng pulis. Paano po alam na nagnakaw nga batang ito? Nasaan ang pruweba mo, sir?
Sumama naman ang tingin ng pulis sa binata at nilabas ang tsapa. Pulis ako at alam kong ginagawa ko. Yung bata sa likod mo, magnanakaw ang isang yan. Sinungaling ka! Hindi ako magnanakaw! Sigaw naman ni Kid at mabilis na nagtago muli sa likuran ng binata. Napabuntong hininga ang lalaki at inalabas ang kanyang wallet. I am Dr. Sean Alkin Salvatore. Pamangkin ako ni Alden Salvatore. Kaya masisigurado mong hindi ako magsisinungaling. Wika ng binata. That's my last resort. Wala naman akong balak gawing panakot ang tito kong general kung hindi lang panay sigaw ang pulis na to. Kumalat ang takot sa mukha ng pulis at hindi yon nakalampas sa mata ni Sean. Sorry, Doc, pero kailangan ko makuha ang magnanakaw na yan upang madisiplina. Where's the proof? Sinabi mong nagnakaw ang batang ito, nasaan ang pruweba? Tanong ni Sean at napatingin sa hawak ng pulis. Bakit wala kang masabi, sir? Ibig sabihin ba wala kang patunay na nagnakaw nga ang isang to? Ano kasi, Doc? Inagis lang sa akin kanina ang wallet kaya napunta sa akin. Paano mo nasabing magnanakaw ang batang ito kung wala kang pruweba? Ilang beses mo na ba nahuling nagnakaw ang batang ito? Naiinis na tingin ang ipinukol ni Sean sa pulis na kanyang kaharap. Malaki ang respeto ng binata sa kapulisan, pero parang mauubos ang pasensya niya sa kaharap. Imihagis lang sa batang tong wallet na hawak mo. Madalas mong makitang namamalimos ang isang to kaya alam kong hindi siya magnanakaw. Walang katotohanan na palaging nakikita ni Sean si Kid. Ang totoo, ngayon niya lamang to nakita. Gusto niya lang malaman ang magiging reaksyon ng pulis na kaharap. Base sa reaksyon ng lalaking to, hindi rin siya sigurado sa ibinibintang niya sa bata. Tura ni Sean sa sarili. Pasensya na po, sir. Pero kapag nahuli ko magnanakaw batang ito, dadaling ko kagad yung paslit na yan sa Boys Town ng matuto. Sagot ng pulis. Baka sa tinig nito ang inis kay Kid. Ngunit wala itong magawa para makuha ang bata sa likuran ni Sean. Napabitaw na si Kid sa pagkakahawak sa damit ang binata nang umalis ng pulis. Ay, nakahinga rin na maluwag. Usal nito. Teka nga sandali bata, anong pangalan mo? Tanong ni Sean at pinakatitigan si Kid. Puno ng lupa ang paa ng bata habang mukhang basahan naman ang damit at shorts sa suot nito. Mukha ring matagal nang huling ligo ni Kid dahil sa ayos ng buhok nito. Kid po, Kid ang pangalan ko. Sa susunod, wag kang gumalat, sumunod ka lang sa magulang mo para hindi na mangyari ang kagaya ng kanina. Parang nga po sa nanay kong ginagawa ko eh. Tsaka wala po akong tatay na asahang bubuhay sa amin ni nanay. Kaya po namamalimos kuya. May isang pabayang magulang na naman na inaasang responsibilidad sa anak. Wala sa sariling tura ni Sean habang nakamasid sa madungis na bata. Ay, mali po kayo kuya. Pasensya na po kayo pero kahit na tinulungan niyo po ako kanina, hindi ko po hayaan na samahan niyo ng loob si nanay. Halata sa boses ni Kid ang pagpipigil ng inis. Nasaan ba nanay mo? Bakit hinahayaan ka niyang mamalimos imbes na nag-aaral ka dapat? Nasa bahay po si nanay. May sakit po siya. Napataas ang isang kilay ni Sean dahil sa sinabi ni Kid. Maraming beses niya nakasing narinig ang ganong linya. Kaya para makasigurong nagsasabi ito ng totoo, nagtanong pa ulit siya. Anong nararamdaman ng nanay mo? May ubo po siya. Tsaka kapag hapon nilalagnat nga po siya. Pero sabi niya biogesic lang ang gamot. Pero minsan po may nakita akong dugo sa damit na pinag-ubuhan niya. Naunahan ang luha sa mata ng batang si Kid. Hindi naman napigilan ni Sean na maawa rito, kaya napabuntong hininga na lang. Bakit hindi siya nagpa-check up? Sabi po kasi ni nanay, mahal daw po ang gamot niya. Nung nagpunta po kami sa doktor, hindi naman po kinausap si nanay dahil wala raw kaming pambayad. Hanggang sa ngayon po, sabi na lang po ni nanay kung sa raw pong gagaling ang ubo niya. Napakagat na lang si Sean ng kanyang ibabang labi. Hindi malabong mangyari ang ganoon, lalo na puro pribadong ospital ang lugar na nakatayo sa kamay nilaan. Kuya, di ba po doktor kayo? Yes. Pwede niyo po bang bilhin ng kidney ko? Inosenteng tanong ni Kid. Naku, kinukuha na ng totoong may-ari ang lupa niya. Dinedemolish na tayo pero nakipaglaban pa sa karapatan ng ilan kaya nagkaroon ng sunog. Paliwanag ng ginang.
Dali mo na lahat ng kaya mong bitbitin bago pa matupok ng apoy ang bahay niyo. Sa pagkataranta ni Naomi, agad siyang bumalik sa loob ng bahay at kinuha ang ilan niyang kagamitan. Palabas sa sana ng pintuan ng dalaga nang bumagsak ang isang kahoy mula sa sira-sirang bubong nila. Ang apoy na nasa dingding kanina ay ngayoy kumalat na. Tulong! Tulungan niyo po ako! Sigaw ng dalaga habang patuloy na nauubod dahil sa tindi ng usok. Ilan sandali pa, narinig ng ibang kapitbahay ang sigaw niya pero walang nangahas na sumaklolo sa dalaga. Nasa ganoon senaryo ang lahat nang maabutan ni Kid ang kanilang tahanan. Nay! Nay, nasan po kayo? Nanay ko! Naiiyak na sigaw ng batang si Kid at takmang papasok sa loob ng kanilang bahay nang pigilan nito ni Sean. Anong gagawin mo? Siguradong wala na sa loob ng bahay na yan ang nanay mo. Pirming wika ng binata, ngunit biglang napukaw ang atensyon nito sa sigaw ng isang babae. Hindi malaman ni Sean kung matatawa ba siya o ano dahil sa tanong ng batang kaharap. Bili ng kidney mo. Para saan? Para po may panggamot na si nanay. Malinis naman po ang kidney ko. Lagi po ako nainom ng tubig na wasa. Hindi po ako nagsasoft drinks kaya sure po kung okay ang kidney ko. Hindi mapigilan ni Sean ang matawa sa sinagot sa kanya ng bata. Hindi ko na kailangang bilhin ng kidney mo dahil buo ang kidney ko. Paliwanag ni Sean na ikinalungkot naman ni Kid. Nailing na lang ang binata at hinawakan ng braso ni Kid. Pero wag kang mag-alala. Tutulungan kita para mapagamot ang nanay mo. Talaga po? Tutulungan niyo po kami. May malinis po akong baga. Baka ito na lang pong gusto niyong bilhin. Nakangiting wika ni Kid. Malinis din ang baga ako. Natatawang usal ni Sean. Tara na nga, hatid na kita sa inyo. Napatango naman si Kid at itinuro kay Sean ang papunta sa kanilang bahay. Habang kumukuha si Naomi ng kanyang maiinom, bigla na lang siyang nakarinig ng ilang sigawan mula sa labas. Ate, ano po nangyayari? Naguguluhang tanong ng dalaga. Naku po, nasa lupa yata ang nanay mo, Kid. Hindi pa namin siya nakikitang lumabas sa bahay niyo. Bika ng isang ginang na may hawak na mga damit. Kailangan ako ng nanay ko! Bitawan niyo po ako! Nagpupumiglas na wika ni Kid sa binatang nakahawak sa kanya. Napamura naman si Sean sa kanyang isipan at bahagyang napaluhod sa harap ng bata. You listen to me, kiddo. Gusto ko manatili ka lang dito sa labas ng bahay. Papasok ako sa loob para iligtas ang nanay mo, kaya dapat manatili ka dito sa labas. Maliwanag ba? Napatango na lang ang bata kay Sean. Tinanggal ni Sean ang suot na polo shirt at binasa ito, tsaka pumasok sa nasusunog na bahay. Hindi kalakihan ng tahanan nila Naomi, kaya mabilis siyang nakita ng binata. Naabutan ni Sean na nakahiga na sa sahig ang nanay ni Kid at mahinang bumubulong. Tulungan niyo ako. Huling salita ni Naomi bago niya maramdamang may bumubuhat sa kanya. Sa hindi malamang rason, ito ang unang beses na nakaramdam si Naomi ng kasiguraduhan sa loob ng bisig ng isang tao. Sino ang lalaking to? Tanong ng dalaga sa kanyang isipan. Nawala ng malay si Naomi habang buhat siya ng binatang doktor. Napamulat na lang siya na puting kisame ang kanyang nakikita. Nay, gising ka na po. Dok Pogi, gising ng nanay! Napalingon si Naomi sa gawin ng kanyang anak at nginitian ito. Kid, pagtawag niya sa bata. Nasaan tayo, nak? Paano tayo napunta rito? Si nanay talaga. May pa-Q&A agad. Teka lang po, tatawagin ko si Doc Pogi. Napasandal na lang si Naomi sa inakto ng kanyang anak. Pero imbes na magpahinga, napabalikwas agad siya at tinignan ng dextrose na nakakabit sa kanya. Wala akong pambahid sa ospital. Nalinti ka naman talaga. Mahinang usal ng dalaga at tinanggal ang karayom na nakatusok sa kanya. Pagkatayo niya, nakaramdam na siya ng matinding hilo. Ngunit bago pa man siya bumagsak sa sahig, ay may matigas na bisig na siyang sumulo sa kanya. Anong ginagawa mo? Iritang tanong ng binatang doktor. Unti-unting nanlaki ang mata ni Naomi nang mapagtanto ang pamilyar na mukha ng binata.
Ang magaganda niyang mga mata na siyang umaakit sa kahit sinong kolehiyala. Ang labi niyang kasing pula na halos ng dugo. Maging ang ilong niyang matayog pa sa isang gusali. Hindi ako maaring magkamali. Kabilang nga siya sa tanyag na pamilya sa lugar namin. Wika ni Naomi sa isipan habang pinag-aaralan ang mukha ng binata. That's quite rude na aralin ang mukha ng isang tao. Nakangising wika ng binata, kaya napabalik si Naomi sa realidad. Hindi naman kita pinagmamasdan. Hindi naman talaga. Tinititigan mo kasi ako. Magsasalita na sana si Naomi nang sumabat sa usapan ng kanyang anak. Nay, bakit namumulang pisngi mo? Masama po bang pakiramdam mo? Parang maputla ka po bago ko tinawag si Doc Pogi. Inosenteng tura ni Kid. Inayos ni Naomi ang sarili at ikinalma ang sarili. Aalis na po kami, Doc. Wala po akong pambayad sa ospital at sa lahat ng ipapabili niyo. Pasensya na po sa abala. Mauna na po kami ng anak ko. No, dito ka lang hanggang matapos ang admission mo. After nito, may pupuntang nurse para daling ka sa x-ray room at i-check ang iba pang kondisyon mo. Formal na wika ni Sean. Nangunot naman na noon ang dalaga dahil sa sinabi ng doktor. Hindi niyo po ba ako narinig? Ang sabi ko po wala akong pambayad, wala akong pera. Narinig ko sinabi mo, pero narinig mo ba sinabi ko? Balik tanong ni Sean sa dalaga na naguguluhan nakatingin sa kanya. Wala kang bahay na matutuluyan dahil natupok na yung tinitirahan nyo. Kung gusto mo, hiring ako ng helper sa bahay. Pwede kayo manatili ng anak mo doon hanggang sa makahanap kayo ng bahay. Pero kasi, huwag kang padalos-dalos ang desisyon. Pag-isipan mong offer ko sa'yo. By the way, my name is Sean Alkin Salvatore. Gusto sanang sabihin ni Naomi na alam niya ang pangalan ng doktor, kaso nahihiya siya sa pagbara dito. Napabuntong hininga na lang ang dalaga at tinignan ng mariin ang binata. Naomi Diaz ang pangalan ko. Yung bata naman sa likuran mo ang anak ko. Siya si Kit Ivan Diaz. I have rounds too. Maiwan ko muna kayo na ang anak mo. Don't worry sa bayarin na. Kakilala ko may-ari ng ospital na to. Balik ako before dinner. Pagkasabi noon ay nagpaalam na si Sean kay Kid at tinanguan lang si Naomi bago lumabas ng kwarto. Nang maiwan na mag-ina sa loob ng silid, napahawak sa noo si Naomi dahil sa kung anong kamalasan at himala ang nangyari sa kanya ngayon. Paanong isang Salvatore ang doktor ko ngayon? Tanong ni Naomi sa sarili. Nay, ayos ko lang po ba? Lagi ka na pong natutulala. Napalingon si Naomi sa batang lalaki na nakahawak sa kanya. Sorry nak, may naiisip lang ako. Mabilis na niyakap ni Kid sa bewang ang kanyang ina't napaluha. Natakot ako sa iyo kanina, Nay. Huwag mo na pong uulitin yun na. Kinabahan po talaga ako nung wala na po kayong malay. Akala ko po iiwan mo na po ako, Nay. Ayoko po na mawala ka sa akin, Nay. Kaya please lang po, tanggapin mo ng tulong ni Doc Pogi. Kung kailangan ko pong mamalimos magdamag sa kalsada, gagawin ko po basta maging maayos ka po. Humihikbing wika ni Kid at mas hinigpitan ang yakap sa ina. Mahal na mahal po kita, Nanay. Napaluha naman si Naomi dahil sa sinabi ng kanyang anak. Doon niya napagtanto, hindi siya maaaring magdesisyon ng basta lang dahil may isang bulinggit na nagmamahal sa kanya. Hindi kita iiwan, nak. Wala akong balak na iwanan ka. Nakangiting wika ni Naomi at ginulo ang buhok ni Kid. Pagsapit ng gabihan, hindi pa bumabalik ang binatang doktor, kaya nag-uumpisa na namang mangambat si Naomi. Nakatulog naman na si Kid sa kamang tinutulugan ni Naomi, kaya napabangon na lang ang dalaga upang patayin ang TV na pinapanooran ni Kid. Napaningon si Naomi dahil sa 3 beses na pagkatok mula sa pintuan. Lalapitan niya sana ito nang kusa na lamang bumukas ang pinto. Good evening. Natutop naman si Naomi dahil sa kagwapuhang taglay ng binatang doktor. Napalunok siya ng alanganin dahil sa hindi malamang dahilan. Sorry, nalita ko. May surgery kasi akong tinapos eh. Did you make your decision? Tanong ni Sean at napatango naman ang dalaga. Tatapatin kita. Hindi ko alam kung bakit mo kami tinutulungan. Gustuhin mo mang magmatigas at sundin ang sarili kong rason, hindi pwede eh. Hindi ako maaaring maging makasarili dahil may anak ako. Kaya kung maaari lang,
Hayaan mong pagtrabahuhan namin ang lahat ng binibigay mo. Sa ganun, mapanatag yung isipan ko sa rason ng pagtulong mo. Pero ngayon pa lang, nagpapasalamat na ako sa lahat, Mr. Salvatore. Mahabang litanya ni Naomi. Napangiti naman si Sean sa kanyang isipan. Nakikita ko na she's something na kahit ako, hindi ko rin alam kung bakit ko sila tinutulungan. Kahit na pwede ko naman silang pabayaan na lang. Wika ng binata sa sarili. If yun ang gusto mo, like what I said, pwede ka maging helper sa bahay. Itarit mong trabaho yun at stay in kay ni Kid sa bahay. Pagkatapos ng usapan ni Sean at Naomi, ay tumungo na sila sa villa kung saan nakalugar ang bahay ni Sean. Pagkarating nila doon ay pinigilan ng dalaga na mamangha sa ganda ng bahay. Anong oras sa Sir Salvatore? Bakit parang tulog na lahat ng tao sa bahay niyo? Mahinang usal ni Naomi habang tinititigan ng gwapong doktor na bumubuhat sa anak niya. I think 8:00 pa lang ng gabi. Hindi siguradong sagot ni Sean. May curfew ba kayo dito at tulog na sila agad ng ganitong oras? Napatawa naman si Sean sa tanong ng dalaga. Walang curfew sa bahay na to. Ang totoo kasi niyan, ako lang yung nakatira sa bahay na to. Paliwanag ng binata. Kukuhain mo ba yung baga ko? Naku, may TV po kasi ako, sir. Kung gusto mo yung atay ko na lang. Manang-mana sa itong si Kid. Alos ganyan din ang sinabi niya sa akin. Mukha ba ako interesadong bumili ng lamang loob? Kompleto naman ang internal organs ko kaya I don't yours. Nahihiyang napayuko si Naomi dahil sa mapang-asar na tawa ng doktor. Uso po kasi sa amin ang bentahan ng ibang parte sa katawan ng tao, lalo na kapag ipit. Kaya po siguro hindi namin maiwasang mag-isip ng gano'n. Buo kang pumasok sa pamamahay ko, kaya buo ka rin makakalis kung gusto mo. Salamat po sa tulong, Mr. Salvatore. Pero tatanong ko na rin po sana kung ano po yung house rules niyo po. Naiirita man si Sean sa pagtawag sa kanya ni Naomi na Mr. Salvatore ay hindi niya magawang sitahin ang dalaga. Siguro ang house rules lang ay to stay healthy. Siyempre, doktor ako at staff kita. Habang under ka sa loob ko at ang anak mo, it's better na maging malaga kayo sa kalusugan para hindi tayo magkasakit pare-pareho. Ay, Doc, may TB po pala ako kaya dapat po dumistansya po kayo sa akin. Nasa kotse kong medicines na kailangan mo i-take. Bigla kitang i-check para malaman natin ang progress ng kalusugan mo. Normally, it takes 6 months bago gumaling ng tuluyan ng pasyenteng may TB. Pero kung iingatan mo sarili mo, pwedeng 3 months lang magaling ka na. Susundin ko po lahat ng ibibili niyo. Malaking tulong po sa amin ang anak kong ginagawa mo. Maraming salamat po talaga, Mr. Salvatore. Napatako na lang si Sean at itinuro sa dalaga kung saan ang kwarto nito at magiging kwarto ni Kid. Labas sa kaalaman ni Naomi na pinaimbestiga na siya ni Sean bago pa man din siya ofera nito bilang helper niya sa bahay. Through safety precautions, nalaman ko pansin kami ng school na pinanggalingan at wala siyang katuwang sa buhay bukod sa kanyang nag-iisang anak na si Kid. Kinabukasan, pagkababa pa lang ni Naomi para sana magluto, ay bigla niyang naalalang hindi siya marunong gumamit ng mga modernong bagay. Iihaw ko na lang kaya tong isda. Ang kaso, saan naman ako kukuha ng panggatong? Parang tangang kausap lang ng dalaga ang kanyang sarili habang naghahanap ng paraan para makaluto. Paggising ni Sean, naaaninag niya na ang araw mula sa kanyang bintana. Pero bahagya na lang nangunit ang kanyang noo nang mapansing may itim na usok mula sa labas. What are you doing? Napahawak sa dibdib ni Naomi dahil sa pagkagulat. Sir, gising na po pala kayo. Naganda po ako na makakain. Sabi niyo naman po kagabi pwede kong galawin ang kusina kaya ginawa ko na. Ang kaso lang po, nakalimutan mong ituro sa akin kung paano magbukas ng kanan kaya nag-ihaw na lang po ako ng isda. Ganun ba? Anyways, after mo dyan, pwede mo na sigurong gisingin si Kid. Tapos, sumabay na kayo sa akin ng pagkain. Nasa gym area lang ako. Napatango na lang si Naomi at bumalik na sa pagluluto. Habang dumiretso naman si Sean sa mini-gym niya sa loob ng kanyang bahay. Ngayon lang yata ako natakam sa mga bilog na bagay Ipinilig ng binata ang kanyang ulo upang mabura sa kanyang isipan ang hulamang dibdib ni Naomi. Get a grip, Sean. Hindi ka ngayon na nakakita o nakasilip ng dibdib ng isang babae. Wika pa ng binata sa kanyang sarili at saka binuhat ang barbell.
Bakit naman kasi napakanipis ang damit niya? Alam niyang nasa isang bahay lang kami at walang ibang kasama. Hindi kaya wala siyang ibang damit na bago o anuman. Paano kung may makakita sa kanya ng ganun? Nag-init bigla ang dugo ni Sean nang maisip na may ibang lalaki ang maaakit sa itsura ni Naomi. Kahit may kapayatan ng dalaga, ay hindi maalintana ang hubog ng katawan nito. Nang matapos ni Naomi ang pagprepara ng ulam at sinangag, mabilis niyang hinanap si Sean para makakain na sila. Nak, saan nga ulit yung tinuro ni Doc na gym? Kamot ulong tanong ni Naomi sa batang si Kid. Kaliwa ka sa may poste po, nanay. Gusto mo ba samahan kita? Ay, hindi na, nak. Maupo ka na dyan tapos bugawin mo lang o ulam mo kung meron man. Sumang-ayon na lang si Kid sa utos ng kanyang ina. Dito na ba yun sa pintuang itim na to? Tanong ng dalaga sa kanyang sarili at binuksan ang pintuan sa tapat niya. Sus Mariosep! Usal ni Naomi sa kanyang isipan habang nakatitig sa katawang nakabalandra sa tapat niya. Bakit parang ako yung pinagpapawisan kahit hindi naman ako yung nag-gym? Tanong ng dalaga sa kanyang isipan. Sinusundan niya ng tingin ang bawat pawis na pumapatak sa katawan ng binata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Walong muna yan nakalagay sa katawan niya. Grabing chest yan. Parang pwede kang magpaumpog anytime. Napangisi naman si Sean nang marinig ang sinabi ni Naomi. Halatang wala sa sarili ang dalaga dahil nasasabi nito ang kung anumang naiisip. Lumapit ang binata kay Naomi nang mapansin nitong pababa sa alagad niya ang tingin ng dalaga. Eyes up here! Napatutop si Naomi dahil sa barito ng boses. Hindi na niya namalayang nakalapit na pala si Sean sa kanya. Handa na yung pagkain. Naka-ready na po, Doc. Gustuin mang kutusan ni Naomi ang kanyang sarili dahil sa pagkautal ay hindi niya magawa. Para siyang napako sa kinatatayuan niya dahil sa lagkit na titig ng binatang doktor. Maganda bang katawan ko? Ha? Maganda ba ka ako ang katawan ko o hindi? Napalunok si Naomi dahil sa tanong ng doktor. Bigla na lang nakaramdam siya ng pag-init ng kanyang pisngi sa di malamang dahilan. Parang maganda naman po, Doc. Parang lang, ibig sabihin hindi siya ganun ka-okay. Okay na okay po, Doc. Ngayon nga lang ako nakakita ng 8 abs na sobrang nakahulma. Tapos parang antigas po ng chest mo. Tsaka yung mga braso mo parang masarap mang yakap, Doc. Tapos yung mukha mo po parang Natigil si Naomi sa pagkumplimenta sa mukha ng binatang doktor dahil sa laki ng ngisi nito. Ituloy mo. Tudyo ni Sean at idinikit ang katawan sa dalaga. Damn hell. Sobrang intoxicating ng babaeng to. Knowing na lahat ng sinasabi niya italiwas sa ayaw niyang sabihin sa akin. She's a magnet indeed. Nakakagutom na po. Opo, tama, nakakagutom. Nakakagutom ngayong umaga kaya po dapat kumain na po tayo. Lumayo ng bahagya si Naomi pero ipinirmi lang siya ni Sean. I warn you, kailangan mo i-filter minsan yung mga gusto mong sabihin. Minsan kasi nagugutom din ako, lalong nagaya ng pagkatapos ko mag-workout. Kaya wag kang susulpot bigla dahil baka ikaw yung makain ko. Malinaw ba, Naomi? Sunod-sunod na tango ang ginawa ng dalaga. Opo, Doc. Sorry po. Hindi binigo ni Sean si Naomi pagdating sa pangako nito gagamutin ang sakit ang dalaga. Habang lumilipas ang araw, ay nakakabawi ang katawan ni Naomi at umaayos ang kalusugan nito. Sinubukan namang ipa-enroll ni Sean si Kid na sa ganon ay makapag-aral ang bata. Nay, natatakot po talaga ako. Baka po kasi mamaya hindi po ako magustuhan na maka-eskwela ko. Nahihiyang wika ni Kid at yumakap sa kanyang ina. Anak, magugustuhan ka nila kaya wala kang dapat ikatakot. At saka isa pa, kung sakali man na ayawan ka nila o anuman, tandaan mo nandito ako at ikaw palagi yung pipiliin ko dahil anak kita at mahal kita. Paano po, Nay, kung asarin lang po ako dun kasi di naman po ako marunong magbasa gaano? Kaya ka po nasa paaralan para matuto. Kasi kung kagaya ka na ni Doc Salvatore na magaling ka na, edi sana po wala ka na sa paaralan. Natatakot po rin po ako, Nay. Gusto mo bang samahan kita doon para hindi ka na matakot? O gusto mo makikiusap ako na babantayan kita sa labas?
Sasagot na sana ang bata nang makisabat si Sean sa usapan na mag-ina. You don't have to do that, Naomi. Halika rito, kid. Utos ng binata at lumapit naman sa kanya si Kid. Young man, hindi ka dapat matakot sa mga bagay na akala mo mahihirapan ka o matatalo ka. Mas matakot ka kung hindi mo susubukan at mawala na sa iyo ang tsansa. Napabuntong hininga na lang si Kid dahil alam nitong tama ang sinabi ng binatang doktor. Nay, kakayanin ko po sa school na yun. Kapag punta ko po dun, promise, susubukan kong hindi kabahan. Napangiti naman si Naomi sa isinagot ng kanyang anak. Matapos magpaalam ng bata sa kanyang ina, ay sumama na ito papunta sa sasakyan ni Sean. Pagkalis pa lang ng kotse ng binata, ay napaisip na agad si Naomi kung ano ang pwede niyang gawin habang nagpapalipas ng oras. Kung maglalaba ba ako, matutuyo rin kaya yung hanggang mamaya? Tanong ni Naomi sa sarili. Pero dahil lamang ang pagkaburyo niya, kinuha niya maruruming damit ng doktor, pati na rin ang sa kanila ni Kid. Habang naglalabas siya ng damit ng binata, hindi niya maiwasang mamula dahil sa brief na kulay itim. Susmi ka, Naomi. Walang mali siyang maglaban ng brief ng boss mo. Kastigo pa nito sa kanyang sarili. Nalingat si Naomi sa paglalaba dahil sa pamilyar na boses mula sa labas. Anong ginagawa niya rito? Maaga pa bago ang labas niya sa ospital ah. Lalapit na sana ang dalaga sa pintuan nang bigla siyang madulas. Napapikit na lang siya na mariin at hinanda ang sarili na bumagsak sa sahig. Pero isang matigas na bisig ang nakahawak sa bewang niya bago pa tumama ang puwetan niya sa sahig. Hey, Naomi, open your eyes. Doc, bakit po kayo nandito? Yan talagang una mong sasabihin. Muntikan ka nang tumama sa lapag tapos yan ang bungad mo. Dok, ano po, ang lapit po ng ano mo sa ano ko. Nang mukha mo po, baka mahawakan ko po kayo ng sakit, Dok. Napangisi ang binatang doktor sa birong naiisip. Kung sakali bang wala kang sakit, hayaan mo ba ako makalapit ang ganito sa'yo? Siguro po. Mas inilapit ni Sean ang kanyang mukha sa namumulang mukha ng dalaga. Kung ganito kalapit yung mukha ko sa'yo, payag ka pa rin ba? Hindi ko po alam. Iniayos si Sean ang katawan ni Naomi at hinapit papalapit sa kanya. Ngayon ay gahibla na lang ng buhok ang pagitan ng labi ng dalawa. Halos maduling na si Naomi sa pagtitig nito sa mata ng doktor. Kung ganito kalapit ang gagawin ko, okay lang ba sa'yo? Hindi ka ba magagalit sa akin? Paano ba ako magagalit sa'yo kung ganyan kabangong hininga mo, Dok? Pero mali itong ginagawa mong pangaakit sa akin. Dahil may anak ako at binata ka, mapang-akit ka. Usal ni Naomi sa kanyang isipan. Pinagmamasdan niyan doktor na nakatingin sa ibaba ng labi niya na para bang hinihintay siyang magsalita para magtama ang labi nila. Dok, may sakit po ako. Kung may sakit ka, bakit ka naglalaban ng brief ko? Nakangising tanong ni Sean at kinarga ang dalaga. Para hindi malaglag si Naomi, ay napakapit siya sa doktor habang nakasabit ang dalawang binti sa binata. Ano bang ginagawa ko? Hindi ko man lang siya matulak. Tanong ng dalaga sa sarili. Dok, bakit mo po ako nilapag sa ibabaw ng washing? Lalaban mo rin ba ako? Pabirong wika ni Naomi, ngunit biglang nagbagong tingin sa kanya ni Sean. Tsaka na kita lalaban kapag payag ka ng mahubaran. Yung tipong walang damit na matitira sa'yo at ako yung magtatanggal ng mga suot mo na yun. Sagot ng binata sabay kindat sa dalaga. Nangangamatis na yung pisngi mo. Sigurado ako naiisip mo na yung nasa isip ko. Hindi wala kaya. Laban na sagot ng dalaga at ibinaling sa ibang tingin. Kinuha ni Sean ang tuwalya at pinunas kay Naomi. Dok, ako na po. Kaya kong punasan ng sarili ko. Hindi pwede. Ako magpupunas dahil pasyente kita. Malinaw. Wala nakuhan sagot si Sean mula kay Naomi, kaya pinagpatuloy niyang ginagawa. Pinunasan ni Sean ang likod ng dalaga at sinadya nitong lumapat ang mainit na palad sa likod ng dalaga, habang ang isang kamay naman nito ay nakapirmi sa balikat ni Naomi. Napapikit si Naomi dahil sa ginagawa ni Sean sa kanya. Huwag kang malisyosa, Naomi. Pinupunasan ka lang niya dahil doktor mo siya. Pakiusap ng dalaga sa isipan. Hindi nakatakas sa mata ni Sean ang sunod-sunod na paglunok na ginagawa ng dalaga.
Sobrang malala ang self-control ng babaeng to. Hindi man lang siya na-initiate ang halik sa akin. Mukhang hindi siya masyadong tinatabla ng gwapo kong mukha ah. Wika ng binata sa kanyang sarili at inihinto ang pagpunas na ginagawa. Nakapikit pa rin si Naomi at kinakalman sarili. Napagtanto niya na lang na wala na si Sean dahil sa pagsara ng pintuan na kanyang narinig. Anong larong ginagawa mo sa akin, Mr. Salvatore? Napakapit siya na mahigpit sa brief na kanyang hawak habang nakatitig sa pintuang nilabasan ni Sean. Sumapit ang gabihan at matiwasay na nakauwi si Kid sa bahay na titirahan niya at ng kanyang ina. Kaya nga lang may pinagtataka siya sa ikinikilos ng nanay Naomi niya. Nay, ayos ko lang po ba? Hindi na nakatiis ang bata at nilapitan si Naomi. Ayos lang naman nak, kwentuhan mo nga ako tungkol sa school mo. Okay naman ay, may kaibigan na ako dun. Tsaka yung teacher ko po, tinatanong ko si Doc daw po yung tatay ko. Pwede mo naman sabihin oo kung gusto mo. Nakangiting wika ni Sean. Napangiti rin na malawak si Kid dahil sa sinabi ng doktor. Pero nawala na lang kusang ngiti sa labi ng binata dahil sa sinabi ni Naomi. Hindi mo sasabihin yon. Sabihin mong wala ng papa mo. Napag-usapan na natin to, di ba anak? Sana naman naiintindihan mo. Tura ng dalaga at lumabas sa dining. Wait, Naomi, sandali! Napahawak si Sean sa braso ni Naomi, ngunit mabilis itong winaksi ng dalaga. Mag-usap tayo. I'm sorry kung na-invade ko yung privacy niyong mag-ina. Hindi ko naman sinasadya. Gusto ko lang na hindi apin si Kid. Hindi ba't mas aapihin ang anak ko kung malalaman nilang hindi kanya totoong tatay? Mas lalong mapapahamak ang anak ko kapag ginamit niyang pangalan mo. I will talk to his teacher. Pribadong paaralan naman yon kaya nakakasigurado ako hindi nila ikakalat ang ganong usapin. Hindi mo kailangang maalarma. Hindi ako naaalarma. Ayoko lang naturuan ng kasinungalingan ng anak ko. Lalo na ayoko masaktan si Kid. Na-overreact mo lang ang senaryo, Naomi. Hindi ko sasaktan si Kid o miski ikaw. Wala akong balak na saktan kayo ng anak mo. Sorry kung may nasabi ako hindi mo nagustuhan. Hindi ko na ulitin yun. Naging malamlaman tingin ni Naomi kay Sean dahil sa sinabi nito. Pasensya na rin kung may pagka-uwi ako. Sana maintindihan mo. Hayaan mo, Mr. Salvatore. Kapag nakabawi na ako, aalis din kami ni Kid dito sa bahay mo at susubukan kong bayaran lahat ng gastos mo. Napasapo na lang si Sean sa kanyang noo. My goodness, Naomi. Wala naman akong miniment na ganyan. 1 week na lang magaling na ako, di ba? Mapapaaga sa 6 months ang alis namin. Makakabawi na ako. Gusto mo ba talaga makabawi sa akin? Gusto mong wala kang utang na loob, ganun ba? Madiing tanong ni Sean at halata sa mata nito ang pagkapikon sa dalaga. E di magbigay ka ng down payment. Magsasalita pa ng si Naomi nang hinilay siya ni Sean at siniil ng halik. Ang mainit na labi ng binata na siyang lumapat sa labi ng dalaga. May pagkadiin ng kagat ni Sean sa labi ni Naomi, dahilan para magulat ito at ibukas pang bibig para sa kanya. Ipinasok ni Sean ang dila sa loob ng bibig ng dalaga, kaya halos mapaungol si Naomi sa ginagawa nito. Nay, bakit po pinapakain kay Doc ang bibig mo? Biglang natulak ni Naomi si Sean at hinila paakyat ang silid si Kid. Naiwang nakangiti si Sean sa sala habang sinusundan ng tingin ng dalaga. Sorry. Ang pasaway mo kasi kaya nakalimutan ko magpigil. Usal ni Sean sa kanyang isipan. Sa kabilang banda, naglilinis si Naomi sa kusina nang may pumasok sa main door ng bahay. Bumungad sa kanya magandang ginang na nakasuot ng pamilyar na kwintas. Siya si Judy Salvatore, ang kapatid ng alkalde sa lugar namin noon. Kilala ko siya sa pagiging stricto at mataray na siyang naturalesa ng mga Salvatore. Who are you? Tanong ng ginang kay Naomi, kaya nabaling ang iniisip niya tungkol dito. Maid po ako dito. Helper po ako na na-hire ni Doc Sean. Magandang tanghali po. Nakayukong bati ni Naomi. Mukhang kilala mo naman ako. I'm sure, pinakilala na ako ng anak ko. Iniabot ni Judy ang kanyang bag sa dalaga at tinuro ang iba pang bagahe. 2:00 na ng madaling araw pero dilat na dilat pa rin ang dalagang si Naomi.
Hawak niyang ibabang labi na kinagat ni Sean kanina lang. Ano ba nang iisip ng doktor na yun at hinalikan niya ako? Nasobrahan na ba siya sa talino kaya nababaliw na siya? Napatingin si Naomi sa kisame at hindi mapigilang kausapin ang sarili. Halik. Ganun palang pakiramdam ng hinahalikan. Medyo masakit na parang ang sarap. Kanina para na ako lumulutang habang sasabog ng kusa yung puso ko dahil sa halik na ginagawa ng Salvatore na yun. Pumasok si Sean na may kakaibang ngiti sa kanyang labi. Parang teenager ang datingan ko kagabi. Kung hindi pa dumating si Kid, baka naging moonlight ang eksena namin kagabi. Sean, anong niningiti-ngiti mo dyan? Kanina ka pa nakatingin sa syringe na hawak mo Umayos ka dyan, ang creepy mo tignan, dude. Sita ng pinsan ng binata na nurse sa kanilang ospital. Hindi nawala ang ngiti ni Sean at napailing na lang sa paninita ni Cole. Bakit ka naka-duty? Di ba susunduin mo si tita? Pag-iiba ni Sean ang usapan. Ano nga ko lang, sasama ka di ba kasi uuwi rin si mama mo? Palo ka mamaya, magtampo na naman si Tita Judy sa'yo niyan. Yari ka pa sa tatay mo. Si mami uuwi. Ulit-ulit ka, ang kulit mo Natulos na lang si Sean sa kanyang kinatatayuan nang mapagtantong na sa flight ng mami niya at hindi niya pa nasasabi ang tungkol kay Naomi at Kid. These are my things. Pwede mo nang iakyat ang mga gamit ko papunta sa room ko. After that, prepare mo ako ng drink. Yes, madam. Laking pasasalamat na lang ni Naomi na hindi siya sinungitan ni Judy. Matabil kasi ang dila nito at walang pakundangan kung magsalita sabi ng iilan sa kanilang baryo. Hanggat maaari, hindi siya pwedeng magalit sa akin o kay Kid kung ayaw kong mapulot sa kangkungan. Matapos maiakyat ni Naomi ang gamit ni Judy, ay hapo siyang napaupo sa gilid ng sala. Hinihingal pa siya nang tawagin siya nitong muli. Can you cook for me? Wait, may sakit ka ba? Nanlalaking matang tanong ni Judy. Wala po. Bakit parang namumutla ka na dyan? My gosh, baka mahuwaan mo kami ng anak ko Stay away from me. Bumalik ka sa room mo at magpahinga. I will call a doctor para ma-check ka. Don't you dare na mamatay sa pamamahay ng anak ko kundi papatayin kita. Maarting wika ng ginang. Napangiti naman si Naomi at sinunod na lang din ang ginang. Hindi naman pala siya ganun kasama gaya ng sinasabi ng iba. Kaya mo bang umakyat? My gosh, huwag kang mahihimatay, walang bubuhat sa'yo. Keep going na iha bago ka mag-pass out. Nasa eskwelahan pa lang si Sean para sunduin si Kid nang makatanggap siya ng call mula sa mom niya. Nabanggit ito ang lagay ni Naomi kaya hindi na siya nag-aksaya ng oras at mabilis na in-excuse si Kid para makauwi sila. Ma'am, what happened? Mabilis sa tanong ni Sean nang makarating sa sariling bahay. Hindi agad nakasagot si Judy sa tanong ng kanyang anak dahil napatitig siya sa batang hawak nito. Ma'am, tinatanong kita, ano nangyari? My gosh, Sean, huwag ka sumigaw, naririnig kita. Nasa taas yung maid mo at putlang-putla. Inutusan ko lang siya magayos ng bagahe ko tapos biglang mukha niya siyang may sakit. Kinuha ko siya ng tubig na maiinom kanina pero no response Tumakbo si Sean papunta sa silid ni Naomi. Chinek niya ang vitals ito pero wala naman siya nakitang abnormalities bukod nga sa kaputlaan nito. Nababasa ni Judy ang pag-alala sa mukha ng kanyang anak para sa maid nito. Alam ng ginang na merong malalim na relasyon ng dalawa o may nararamdaman ng kanyang anak para sa katulong nito. Hindi pwedeng may sabit ang mapapangasawa ng anak ko. He's Salvatore, kaya di pwedeng mahirap ang babaeng magugustuhan niya. Wika ng ginang habang nakamasid sa labas ng pintuan. Pagkalabas si Sean sa silid na okupado ni Naomi, ay naabutan niyang nakaabang lang ang kanyang ina na nanonood sa kanya. Sean, who is she? Hindi niya pa ba nabanggit sa'yo na she's my helper? Huwag mo kong paikutin, Sean. Hindi ka mag-aalala ng ganun kung maid mo lang siya. Sino siya at bakit siya nandito? Ma'am, look, pagod ako at kanina ko pa nasagot ang tanong mo. She's Naomi at helper ko siya dito sa bahay. Helper? Really? Bakit nakatira pati anak niya sa pamamahay mo? Huwag mo sabihing tutor ka ng anak niya at kailangang magstay ang bata sa bahay na to. Ma'am, let's respect our decision na lang. As you said, nakatira sila sa bahay ko at ako yung gumagastos ng lahat. Sorry ma'am pero ititira ko kung sino man ang gusto kong tumira sa bahay ko.
You can stay as long as you please. Umalis ang binata at iniwan ang ginang na nakatayo pa rin sa labas ng silid ni Naomi. Helper ka ba talaga ng anak ko? O nilalandi mong anak ko? Makikita natin ang kulay mo. Bika ng ginang bago tumuloy sa sariling silid. Alanganing oras na magising si Naomi. Lumabas siya ng kwarto para sana kumuha ng pagkain. Ngunit naabutan niyang nasa labas ang binatang doktor at tumutungga ng maiinom na alak. Dok, bakit naglalasing pa kayo? Napalingon naman si Sean sa dalaga at ipinilapit ito sa kanya. 3 months pa lang mula ng gamutan ni Naomi, pero mabilis na nagrespa ng katawan niya at napaagang paggaling niya. Kumusta ang pakiramdam mo? Bakit ka nandito sa baba? Nagugutom ka ba? Sunod-sunod na tanong ng doktor. Okay na pong pakiramdam ko, Mr. Salvatore. Pangalawa, kukuha sana ako ng pagkain. Pangatlo, tama po kayo, nagugutom nga po ako. Tumayo si Sean at kumuha ng pagkain mula sa ref tsaka ito ininit. Sit here, aba naghihintay ka ng ulam. Napatango naman si Naomi at umupo sa tapat na upuan ng doktor. Dok, nasan po pala yung mami niyo? Pagbabago na lang ng dalaga. Upstairs. Maikling sagot ng binata bago nag-unat. Pansin naman ni Naomi na parang pagod ang binata. Kaya para makabawi, nag-offer siya na magandang tulong dito. Gusto mo bang hilutin ko ang likod mo? Marunong naman ako maghilot kaya hindi ka mababalian. At saka kung sakaling mabalian ka, pwede ka namang magpagamot sa ospital nyo. Alanganing tura ni Naomi na ikinatawa ni Sean. Sure, after mong kumain, sumunod ka na sa kwarto ko. May oil naman na doon kaya you don't have to worry. Pagkasabi noon ay pumanhig na si Sean sa silid. Kaya pagkaluto ng ulam sa microwave, ay mabilis ding tinapos ni Naomi ang pagkain niya, tsaka sumunod sa silid ang binata. Hindi alam ng dalaga na sinusundan siya ng tingin ni Mrs. Salvatore. Masamang tingin nito hanggang sa makapasok si Naomi sa kwarto ng anak niya. Dok, nandito na po ako. Hindi sumagot ang binata, kaya dahan-dahan na lang na lumapit si Naomi sa gawin nito. Tanging ilaw lang sa lampshade ang sinag sa kanilang dalawa. Kaya pinigilan ni Naomi na magulat nang mapansing nakadapa ang binatang doktor habang boxer shorts lang ang suot. Dok, maglalagay na po ako ng langis. Hindi pa rin sumagot si Sean kaya ginagawa na lang ni Naomi kung ano ang tama. Pinatakan niya ng langis sa likuran ng binatang doktor. Sunod na lang ay hinagod niya ang likod nito kaya nakarinig siya na mahinang pagdaing. Nasaktan ba kita, Dok? No, gawin mo lang na maayos at mas idiin mo. Sagad mo sa pagkakadiin. Napalunok naman si Naomi dahil sa narinig. Kahit pa alam niyang walang mali siyang sinabi ng doktor, ay hindi niya maiwasang mag-react sa sinasabi nito. Ilan saglit pa at naramdaman ni Naomi na naninigas ang katawan ni Sean kaya kinabahan siya. Pero may mas bibilis pa pala ang tibok ng puso niya nang humarap ang binata at hinilas siya. Pwede mo bang gawin din yan sa harapan ko? Po, Dok naman, ano ka ba naman? Masama yun kasi hindi naman tayo mag-asawa. At saka hindi porket nahalikan mo ako pwede mo nang ipamasayang harapan mo. Never pa ako naging malaswang babae kaya wag kang ganyan, Dok. Naguguluhang napatingin si Sean sa mukha ng dalaga na sa kabilang banda nakatingin. Anong ibig mong sabihin? Nalilitong tanong ni Sean. Gusto mong ipamasahe sa akin pati alaga mo hindi naman... Hindi natapos ang sinasabi ni Naomi dahil sa malakas sa tawa ni Sean. Napuno ng halakhak ang 4 na sulok ng silid ng binata dahil sa paliwanag sa kanya ni Naomi. That's not what I meant. Bakit ko naman ipapagawa sa'yo naiisip mo? One day, ikaw magkukusang gawin yung bagay na yun kahit di ko inuutos. Susmi, Naomi, anong pinag-iisip mo? Umabot na bang kaharutan sa sentido ng kokote mo? Gustong pukulin ni Naomi ang kanyang sarili dahil sa sobrang pagkapahiya. Ni hindi siya makatingin sa doktor dahil sa panay pa rin ang tawa nito. Lalabas na po ako. Hinila pabalik ni Sean ang dalaga kaya napaupo ito sa tapat niya. Sit here. Matalim na utos si Sean kay Naomi. Kahit pa puno ng pagdududa at pagtatalo sa isipan ng dalaga ay sinunod niya ang doktor. Hinapit pa siya nito papalapit at pinagparte ang kanyang hita
upang matapat sa pagitan niya si Sean. "Come, closer." Muling utos si Sean. Ano bang ginagawa ng lalaking to at napapasunod niya ang buong ako? Baka hindi talaga doktor ang taong to kundi isa palang mangkukulam ni hindi man lamang ako makatanggi sa mga pinapagawa niya sa akin. Naputol ang pag-iisip ng dalaga sa senaryo nang nakaramdam siya ng bagay sa pagitan niya. "Dok, ba't parang matigas? Bakit parang may tumitibok sa gitna ako?" Inosenteng tanong ng dalaga bago napatingin sa inuupuan niya. Lalong naging madilim ang tingin ni Sean kay Naomi. Ang kainosentihan niya, kahit may anak na siyang nakakapagpagulo sa sistema ko. Kahit yata sensya hindi kaya magbigay ng eksplanasyon sa ginagawa ng babaeng to sa akin. Hinila ni Sean ang dalaga padapa sa ibabaw niya. Wala man lamang siyang narinig na reklamo mula dito. Kailan ba ako magigising sa kahibangan na to? Tanong ni Naomi habang hinahayaang paglaruan ni Sean ang buhok niya. Kinabukasan, nagising si Naomi na nasa silid pa rin siya ng binata. Pero paglingat niya ay wala na sa paligid si Sean. Maging si Kid ay wala na sa silid nito. "Mukhang napahaba yata ang tulog mo, iha." Wika ni Mrs. Salvatore. Napakamot naman sa batok si Naomi bago sumagot sa ginang. Opo, napagod po siguro ako." "Ganun ba? Bueno, pwede mo bang asikasuhin ang bisita ng anak ko? Parating na kasi siya." Opo naman po, madam." Agad na nakarinig ang dalawa ng katok mula sa main door, kaya mabilis na pumunta si Naomi para pagbuksan ng bisita. Bumungad sa kanyang isang balingkinitang babae na nakasuot ng casual na damit. Hindi ito mukhang bastusin kahit pa napaka-sexy nitong tignan sa suot na damit. "Hello, nandiyan ba si Tita Judy?" Nakangiting wika ng babae at napatango naman si Naomi. "Pakisabi namang nandito na si Chelsea." "Ma'am, sabi po kasi niya sa akin, ihatid ko raw po kayo sa kanya." Nakangiting tura ni Naomi. Nahabutan ng dalawa na nasa garden si Judy at galak na galak ito na makita si Chelsea. "Iha, glad to see you." "Same here, tita." "Hindi mo na ako kailangang tawaging tita, di ba? I told you na mula pa lang sa engagement yun ni Sean ay mami nang itatawag mo sa akin." Nandigas si Naomi sa kanyang kinatatayuan nang marinig ang sinabi ni Mrs. Salvatore. Una pa lang, dapat inasahan ko na isang mayaman ng girlfriend na lalaki na yun. Ang bobo ko sa parting yun na. "Naomi, pwede mo bang hatiran kami na maiinom nitong manugang ko? Yung first class sana. Alam mo naman, hindi sanay ang gaya namin sa pihadong inumin lang." Napangiti naman si Naomi at sinunod ang ginang. Halos buong araw ay naipapamukha sa kanya ni Mrs. Salvatore na hindi siya babagay sa anak nito at gaya lamang ni Chelsea ang babagay sa binatang doktor. Kung alam lang nitong si Madam ang paglalanding ginagawa ng anak niya sa akin, naku, baka mahimatay ito sa galit. Hindi rin naman nagtagal si Chelsea dahil may lakad pa raw ito. Kaya nang mahatid ni Naomi ang dalaga, ay bumalik siya sa garden kung nasan si Judy. Pagkarating ni Naomi sa lokasyon ng ginang, ay halos pasubsob na ito sa nakaangat na garden scissors. Mabilis ang naging pangyayari at nasalag ni Naomi ang gunting bago pa tumama sa tiyan ni Mrs. Salvatore. "Oh my gosh! Bloody cow, Naomi!" Tarantang sigaw ni Mrs. Salvatore at nilapitan ng dalagang tumama sa gunting. Itinukod kasi ni Naomi ang sariling kamay para maitulak ang ginang upang hindi ito masaktan. Gayunpaman, kamay niyan tumarak sa gunting na nasa tapat ni Judy. "Let's go to the hospital. Ikaw naman kasi, bakit mo ginawa yon?" "Madam, imbes na mataranta ka dyan, dalhin mo ako sa ospital bago pa ako maubusan ng dugo. Hindi ako marunong mag-drive. Ikaw na lang magmaneho. Tawagan mo yung magaling mong anak para maabutan niya pa akong buhay." Yeah, tama. Wait, nasan ba yung phone ko? Oh my gosh, yung cellphone ko nasaan na? Nasa lamesa, madam. Gamitin mo naman yung mata mo, please lang. Aba, you making taray na sa akin, ha? Amo mo ko, kaya ako at wala kang rights na utusan ako. Eh di sige, hayaan mo ako mamatay dito. Ay, nakakainis ka. Huwag kang mamamatay, my gosh. Nagpipigil na lang ng tawa si Naomi dahil sa inaakto ng ginang sa harapan niya. Maya-maya pa ay may tumulong sa kanyang lalaki at inalalayan siya. Habang si Mrs. Judy Salvatore naman
ay nakaalalay din sa kanya. Ingatan mo yung hand niya kundi mapapatay kita. Utos ng ginang sa binatang nakaalalay kay Naomi. Hindi na namalaya ni Naomi kung paano siya nakarating sa ospital at nakahiga sa hospital bed. Huling alaala niya ay kinakausap siya ni Mrs. Salvatore habang nasa biyahe sila. Iha, gising ka na ba? Tanong ni Mrs. Salvatore. Punong-puno ng pag-alala ang mukha ng ginang kahit pa pinipilit nito na gawing malditang pananalita. Mukhang gising naman ako. Napabuntong hininga si Judy sa inaakto ng dalaga. Tatapatin na kita na yun. Ayoko sa'yo para sa anak ko. Noong nakaraan alam kong sa kwarto ka ni siya natulog dahil nandun ako sa labas mismo ng pintuan mo. Hindi ko po i-deny. Gusto ko pong anak niyo. Hindi kayo pwede, alam mo naman na yun. Ni hindi ko nga alam kung nasa ng parents mo o anong naabot mo sa edukasyon. Sa nakikita ko lang matalino kang tao. Bukod doon, wala na akong alam tungkol sa'yo. Mag-o-offer po ba kayo ng ilang milyong piso para layuan kong anak niyo? Oo, gusto kong layuan mo na si Sean. Iha, may anak ka na at bukod doon ay galing ka sa hirap. Kung mahal o gusto mo man ang anak ko, sana maintindihan mo nga. Iniingatan ko lang siya. Ayokong i-degrade siya ng ibang tao dahil sa babaeng magugustuhan niya. Hindi naman po ako gusto ng anak niyo. Sigot ni Naomi at bahagyang napayo ko. Totoo naman na hindi sinasabi ni siya na gusto niya ako. Baka gusto niya lang na may kasama kaya nagagawa niyang mahalikan o yakapin ako kasi ako yung nandoon. So, tatanggapin mo 3 milyon para malayo sa anak ko? Ayaw niyo po bang 5 milyon? Natatawang suwestyon ng dalaga. Nailing na lang si Judy sa sinabi ni Naomi at iniabot ang tseke. Kunin mo na madam yung anak ko. Kailangan ko siya makuha bago ko umalis. Akin na lang din ang anak mo. Dadagdagan ko ng 2 milyon ng pera mo. Ibinalik ni Naomi ang pera sa ginang at nagtaas ng kilay dito. Anak ko yun. Yung anak mo pwede kong iwan kasi kung mahal naman ako nun hahabuli siya. Pero ibang usapan si Kid. Anak ko yun at walang halagang pwedeng pumantay sa anak ko. Natapos ang usapan ni Naomi at Judy. Habang pabiyahe sa probinsya ang dalaga, ay naalala niyang usapan nila ni Sean sa silid nito. Kung paanong nawalan siya ng magulang at iba pang personal na bagay na hindi niya nasasabi sa ibang tao kahit pa sa namatay niyang best friend. Misa, bakit pa na yung iyak mo? Tanong ng binatang nagmamaneho ng sasakyan. Ako nga pala yung gwapong si Cole. Mapagkakatiwalaan to kahit na babaero. Natatawan dagdag pa nito. Naomi palang pangalan ko. At wag mo nang tanungin kung bakit ako umiiyak dahil baka maiyak ka lang. Mahinahong sagot ni Naomi. Taray anak mo ba yung tulog na bata? Bakit hindi kayo magkamuka? Tanong pa ni Cole. Napag-isip-isip ni Naomi na hindi niya naman kilala ang lalaki, kaya ayos lang na magkwento siya. Anak ko to, pero hindi sa akin nagmula. Namatay ng mama niya na siyang best friend ko, kaya binigay sa akin ng bata. Yung tatay niya nasaan? Sunod pa na tanong ng binata. Nasa kulungan. Siya yung rason kung bakit namatay ang nanay ng anak ko. Kaya buhat noon nasa akin na si Kida. Sagot ni Naomi at napapikit na lang. Tama nga siya. Lakas talaga ng lalaking yun. Sa haba ng biyahe papuntang terminal, ay nakatulog na lang si Naomi. Pero laking gulat niya nang magising siyang wala na sa tabi niya si Kida. Maging ang nagpakilalang Cole ay hindi niya na makita. Tanging siya na lamang ang laman ng sasakyan. Kid! Kid, anak ko! Kid! Sigaw ni Naomi ng paulit-ulit. Nag-unahan ng pumatak ang luha sa mata niya sa sobrang pag-alala. Ilang beses niya pang tinawag ang pangalan ni Kid, pero imbes na batang lumabas, ay isang ginang ang nagpakita sa kanya. Ikaw, ano namang ginagawa niyo rito? Babawiin mo ba yung pera? Sa'yo na ilabas mo lang yung anak ko! Hikbing pakiusap ni Naomi. Napangiti naman si Judy sa kanyang narinig. Wala sa akin ang anak mo, iha. Pero ayun siya, nandun sa lalaking gusto niyang kilalanin bilang ama. Turo ni Judy sa tapat ng isang balon. Paano? Hindi mahanap ng dalaga ang nais niyang sabihin nang makita si Kid na buhat-buhat ni Sean. Hinawakan ni Judy ang kamay ni Naomi bago nagsalita sa dalaga. Umpisa pa lang, alam kong mabuti kang babae.
Mas nagulat nga ako nang tanggapin mong offer kong 3 milyon kaysa itanggihan ito. Ayoko pa rin sana sa iyong bilang manugang ko pero wala eh. Mahal ka ng uniko iho ko. Paano po si Chelsea? Sa huling alaala ko, fiancé siya ng anak mo. Natawa naman si Judy sa tanong ng dalaga. Wala yon, sekretary ko yon. Never pang nagka-girlfriend ng anak ko. Pero marami siyang babae, lalo na nung pre-med niya. Kaya higpitan mong alas mo. Ayoko ma-issue yung pamilya ko na may kabit si Sean. Hindi makapaniwala si Naomi sa kanyang naririnig. Napansin niyang lumapit sa kanyang driver na maghahatid sana sa kanila papuntang terminal. By the way, Cole Salvatore nga pala. Future cousin-in-law mo. Bika ng binata at kinindatan pa si Naomi bago hinatid kay Sean. Masayang nakangiti naman si Kid sa kanyang ina. Nanay! Na-surprise ka po ba? Sobra. Muntikan na akong mahimatay na naman sa gulat at takot. Hindi nga po kita iiwan, ay. Ano ka ba naman, ay? Nangako po kaya ako sa'yo. Halika na, Kid. Moment yan ng nanay at tatay mo. Kinuha ni Cole ang bata kaya naiwan na katayo sa tapat ng balon sila Naomi at Sean. Pinagpalit mo ko para lang sa 3 milyon. Nagtatampong wika ng binata at bahagyang lumapit sa dalaga. Hindi mo naman ako hahanapin kasi di mo naman ako gusto, di ba? Tudyo ni Naomi sa binata at sinamaan siya ng tingin nito. Ngayon lang ako tumiklop sa isang babae. Nakakatorpe ang isang Naomi Diaz. Natatawang wika ni Sean at kinabig ang dalaga palapit sa kanya. Natorpe ka pa sa lagay na pinaupo mo ko sa mismong alagad mo. At saka hinalikan mo ko kahit na walang kasiguraduhan kung magaling na ako. Torpe pa palang tawag sa ganun. Napailing na lang ang dalaga sa sariling tinurahan. Panira ka ng momentum. Reklamo ni Sean. Gusto ko lang tanungin. Can we be husband and wife? Mukha namang wala na akong choice eh. Parang kapag sumagot ako ng hindi or ayoko, parang kawawa lang ang labi ko sa'yo noon. Nakangiting tura ni Naomi at napanguso naman si Sean. Dahil mukhang nagsisimongot ang binata, dinampian ni Naomi ng halik sa labi si Sean. Pero bago pa siya makalayo, ay idiniin ni Sean ang batok ni Naomi para masiil ng halik ang dalaga. Isang simpleng babae na ang pangarap lang naman ay makapagtapos ng pag-aaral at magkaroon ng simpleng buhay ang siyang biniyayaan ng poong may kapal. Nakapagtapos si Naomi ng 4 years degree sa kursong Bachelor of Science in Accountancy at pumasa bilang Certified Public Accountant. Sa aking fiancé na si Sean Alkin Salvatore, na siyang crush ng bayan nung nasa senior high ako. Maraming salamat sa paghihintay. Salamat sa lahat ng tulong mo. Isa kang anghel na may anyong Greek God na siyang pinadala ng Diyos para sa akin, sa amin ng anak natin. Sa lahat ng nagnanais mangarap at nakapagtapos ang nais silang kurso, mabuhay tayong lahat and congratulations! Wika ni Naomi bilang isang summa cum laude ng kanilang batch. Congrats, love! Bati ni Sean at hinalikan ng noo ng dalaga. Ang galing talaga ng nanay ko! Mana po talaga ako sa'yo! Tura naman ni Kid. Hindi gaya ng ibang lalaki, hindi pinagdamutan ni Sean si Naomi sa kahit anong bagay. Matyaga niya itong hinintay hanggang sa maabot ng dalaga ang pangarap na ninanais. Makalipas ngang 1 taon, matapos makapasa sa licensure exam si Naomi, ay pangarap naman ni Sean ang matutupad. This is it, bro. Nakangiting wika ni Cole at inabutan pa ng tissue si Sean. Dati, lahat nasa imagination ko lang. Maging ang ganitong beach wedding ay nasa panaginip ko lang. Pero sa dulo ng aisle na to, nandun yung lalaking nagpatupad ng lahat ng panaginip ko. Usal ng isang parte sa isipan ni Naomi habang naglalakad papunta kay Sean. Nang makaupo ang dalawa sa tapat ng pare, ay nagsimula na ang basbas. Ilang tanong at palitan ng I do's ang narinig ng mga bisita mula sa bibig nila Sean at Naomi. You may now say your vows. Wika ng pare at iniabot kay Naomi ang mikropono. Isa kang Salvatore. Pangalan mo pa lang, sumasagisag na ng katanyagan at kayamanan. Hindi ko naman nakalain ng Salvatore na babangga sa akin noon sa library. Ang siyang gagamitin ng Panginoon para masagip ako. Hindi ko alam kung bakit pero umpisa pa lang na niligtas mo ko sa sunog.
Nakaaramdam na ako ng tahanan dahil sa iyo. Nakampante ako sa pagmamahal na kahit hindi mo sabihin ay ramdam ko. Sean Alikin Salvatore, ang lalaking malayo sa realidad ko na siyang nagbigay ng lahat ng pangarap ko. Mahal kita at mamahalin pa ng paulit-ulit habang buhay. Isa ka na ngayon, Salvatore. Ang babaeng mamahalin ko habang buhay. Ikaw lang nakikita kong kasama kong tumanda hanggang sa kamatayan. Hindi ko alam kung kailan unang beses na tumibok ang puso ko para sa'yo. Pero hanggang ngayon, nagagawa mo pa rin akong pakiligin sa mga simpleng bagay na nagagawa mo. Yung existence mong siyang bumuo ng pagkatao ko. Walang Sean Alkin kung walang Naomi Diaz Salvatore sa mundo. Ikaw ang pinipili kong mundo at ikaw ang meron ako. Mahal kita, magpakailanman. Nagpalakpakan naman ng mga bisita, sabay sigawan ng kiss. Hindi naman binigo ng dalawang kanilang iilang bisita at mabilis pa sa kidlat na iniliyad ni Sean si Naomi para halikan ito. 2 buwan matapos ang kasalan ay nagbunga ang pagmamahalan ni Naomi at Sean. Pinapilyido rin si Kid kay Sean kaya naman ganap na Salvatore ang bata bago pa lumabas ang kapatid nito. Thank you for making me happy. Nakangiting wika ni Naomi habang kargan lalaking sanggol. Thank you for being my happy pill, love. Wika ng binata at tinakpan ng mata ni Kid bago hinalikan ng asawa. Namuhay man sa hindi perpektong mundo, ngunit nataguyod sa perpektong pagmamahal ang pamilyang Salvatore. Biniyaan pang mag-asawa ng 5 anak na bunga ng pagmamahalan. True love can save you and hindi ito magbibigay ng kapahamakan sa kahit na sino. Iyon ang napatunayan sa pagmamahalan ni Sean Alkin Salvatore at Naomi Diaz Salvatore. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!